Sa balitang sports, nagpasiklaban sa racetrack. Sa huling round ng season ng FIM Mini GP Philippines maging sa Super MotoGP, ang mga motorsports racers na ginanap po sa Tarlac Circuit Hill. Sa huling round, dito mas naging dikit ang laban at nakapili ng ilalaban para sa International Motorsports Competition. Ang detalye hatid ni Erlo Bringas. Mas naging mainit ang laban sa huling round ng FIM Mini GP Philippines na ginanap sa Tarlac Circuit Hill. Nagpasiklaban muli sa racetrack ang mga naging kalahok sa nasabing motorsports event. Ayon sa organizer ng FIM Mini GP Philippines Series, may tuturing nilang successful ang naging unang pagkakataon ng motorsports series na yan na ginawa sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Nahirapan din anya sila sa pagpili dahil sa galing na ipinakita ng lahat ng participants sa racetrack. Of course, unang-una, pasalamat tayo sa Net25 for supporting our event, this historical program, since this is the first year of the FIM Mini GP Philippines Series, the Super MotoGP and the Time Attack. So yearly po natin to gagawin. So I believe this is gonna be our yearly partnership with Net25. At sa bumubuo po ng karera at ng mga tao na lahat na nandito na sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. So I believe next year, andyan pa rin po kayo lahat. And this year is already history para po sa ating kabataan. Sa pagkakataong ito, dito pumili na ng dalawang representative ng Philippine Series ng FIM Mini GP para maging representative sa FIM Mini GP World Series sa Valencia sa Spain. Kabilang dyan, si Kenzo Abadilla at Carson Solis. Matinding preparasyon anyang kanilang ginawa hanggang makarating sa final round ng Motorsport Series. Puro practice po ginawa ko, and sa mga days before, panay bike din po and workout yung ginawa ko para po dito. Practice lang po ng practice. Kaya nyo po yan, and sigurado po mapupunta din kayo dito. Ang feeling ko po is super saya dahil first time ko pong makakalaban sa international, and looking forward po ako makakuha ng magandang pwesto. Medyo nakakaba po because nung last race ko po sa Qatar, hindi po ako nanalo. But at the same time, happy po ako because madami po ako natutunan sa coach ko po doon. Nag-practice po ako na nag-practice, and physical training din po. And kain po ng kain, tas maganda pong tulog, and thank you for my team for keep supporting me. Dalawa din ang nagtap sa adult category ng motorsports na Super MotoGP. Matinding preparasyon din daw ang kanilang ginawa bago sila magtungo sa last round ng Super MotoGP. Masaya rin ako dahil naging safe yung race ko. Pero syempre, pati rin yung ibang mga rider wala nasaktan. Bukod sa Supermoto, pati yung Ovale, wala nasaktan na rider. Naging safe sila at nag-enjoy po. Syempre, unang-una, 1 week before ng race, check muna yung mga motor, kung ano yung magiging problema or kung ano yung kailangan ayusin. Especially yung tires, dapat laging bago yung tires natin para safe tayo, makapit yung gulong. And yung brake natin, kailangan laging check po natin yan. More on talaga, hindi ka basta-basta sasakay lang. Talagang kailangan, dedicated ka talaga sa ginagawa mo. More on practice talaga, practice. So mas mahaba yung seat time mo talaga sa mga motor compare sa pamilya mo. So ganun. So kaya yun. So talagang kailangan mo more on practice talaga. So kung gusto mo talagang gumaling at meron kang achievement na gustong marating, yun ang pinaka-key is practice. Of course, sa lahat ng gustong maging rider din, kailangan talaga meron kang disiplina. More on talaga yun ang pinaka-importante. Marunong ka sumunod sa mga coach na ituturo sa'yo, and then kailangan talaga, more on talagang kailangan practice talaga. So wala namang nagiging champion na hindi nagpa-practice talaga, di ba? So yun. So ganun lang. So mag-practice lang tayo at ma-achieve natin kung ano yung mga goal na gusto nating marating in the future. Looking forward naman ang organizer sa Season 2 ng FIM Mini GP Philippines at Super MotoGP. Ng Ovale. So tuloy-tuloy lang po yung practice hanggang sa pagpunta po namin sa Spain. For the FIM Mini GP qualifying riders,
Maglalabas kami sa website namin sa ovale.ph and sa ating social media channels like Facebook, no? So as early as September magsisimula na kami magpa-tryouts or mag-scout ng mga new riders. So come next year, we will have two categories, the 160cc and the 190cc. This year kasi 160cc lang ang allowed tayo makasali, so meron tayong dalawang representative. So next year again, meron na po tayong 190cc. So meaning magkakaroon na po tayo ng 4 riders na magre-represent po ng bansa po natin. Erlo Bringas para sa Matanag Agila, matatag, matapang, matapat.